Ito po yung tutorial 08 ng Yasipro Saint Anady Structural Analysis and Design Software for Resilient Reinforced Concrete Building Design Technology Advanced Version. Ang topic po natin sa tutorial 08 ay Workflow Analysis, yung pinaka-last na free analysis ng structural analysis na gagawin natin. Bago tayo mag-proceed sa formal analysis ng main part ng structural analysis. Ang una po natin gagawin para magawa natin yung workflow analysis is to size up what are the primary loads that will give optimum value of LRFD loads stresses combinations. Gagawin po natin ito para ma-simplify natin yung frame analysis na gagawin natin sa ating structural frameworks. So, mula po dyan sa LRFD, Load and Resistance Factor Design, Loads and Stresses Combinations ay i-size up natin o titimbangin natin kung aling primary loads ang pinaka mag-yield ng optimum value. Dito po yan makikita sa chapter 2 ng minimum design loads ng NSFE 2015, page 2-11. Sa basic load combinations. At sa chapter 4 ng structural concrete ng NSFE page 4-34, section 405, loads. At nandyan po sa table ng load combinations. Sa combi number 1, ang primary load is dead load, D. But kung may swimming pool sa itaas ng structure, possible na mag-govern yung fluid o water. So, ang pinaka-technique po dyan is titingnan lang po natin yung primary loads na palaging nandyan sa structure. Yung dead load, live load, at saka rope live load, laging nandyan yan sa structure. Yung isa-size up po natin dyan ay yung pasulpot-sulpot lang na mga loads. Yung wind, earthquake, yung 4 na combinations na yan. Once na na-identify mo yung location ng structure, evaluate mo yung typhoon history at saka seismic events ng area. Kung mas mataas yung risk ng earthquake doon sa area, ay yung seismic analysis na lang yung i-combine mo doon sa dead load at saka live load. Dahil hindi rin mag-yield ng optimum value doon sa wind load at hindi siya magiging primary load. Kaya hindi mo na kailangang pag-aksayahan ng oras ang gumawa ng wind load analysis. At kung mataas naman yung risk ng typhoon doon sa area, ay wind load analysis naman ang gagawin mo. At i-combine mo doon sa dead load at live load. Para mas simplified mo yung frame analysis na gagawin mo sa mga loads, ay i-size up mo lang kaagad kung anong pasulpot-sulpot na loads ang mag-contribute ng malaking risk doon sa iyong structural frames na possible na magbibigay ng optimum value ng stresses kapag na-combine sa dead load at live load na palagi ang loads na naroon sa frames ng structure. Then, masisimplify mo na yung workflow analysis. Ito po yung symbols and notations na related doon na nakalagay sa load combinations. So, kinategorize lang po natin sa dalawang klase ng loadings yung
ating mga i-analyze. Ang mga palagiang nandyan sa structure ay ang gravity loads. Yung live loads, dead loads, rope live loads, yung water o fluid. Yung water na yan ay katulad ng water tank na nakapatong sa ibabaw ng structure, at yung earth naman ay katulad ng mga landscape o nandoon sa ibabaw ng structure ng mga lupa. Ang ikalawang kategory naman ay dynamic or lateral loads, na kadalasan ay pasulpot-sulpot lang sa ating mga structures. Gaya ng wind loads, earthquake, water, ocean waves, or floods. Yung earth or soil is gaya ng massive landslide at soil erosions. Yung common gravity load sa structure ay ang naka-enclose ng red. At ito naman yung common dynamic loads na pasulpot-sulpot, yung naka-enclose din ng red. So, isi-select lang po natin yung gravity loads na kailangan natin sa frame ng structure. At yung dynamic loads na may higher intensity ng risk. Ganito po mag-establish ng workflow sa structural analysis. Ito po yung actual project for structural analysis. 3-story residential building. At ito naman po yung kanyang mga structural plans. So, ang gagawin po natin dyan is, ang i-analyze lang natin is yung main structure. Ito po yung sa paligid na to is perimeter wall. Gagawin lang po natin na madali yung pag-analyze ng structural frames. I-analyze po natin ito by equivalent regular frames. Ginawa natin yung ating structure na equivalent regular frames para maging simplified at practical yung analysis. Since na pari-pareho yung kanyang distance, 4 meters, so magiging typical na yung analysis ng grid line 1, grid line 3, grid line B at E. At magiging typical din yung analysis ng frame sa grid line 2 at grid line D. So, ayan po, naka-indicate sa ating frame na typical yung frame 1, 3, and BE. At typical din yung frame 2 and D. So, na-simplified po natin yung problem sa structural analysis. By member po yung pag-assign natin ng code sa frames. Yung blue ay yun yung beams. Yung red ay yun naman yung mga columns. Ang designation po ng codes sa frames ay from the top to the bottom. Ito na po yung process ng structural analysis workflow. First, i-analyze po natin yung frame sa live loads. Sa roof live load, 4th floor live load, 3rd and 2nd floor live load. Second, i-analyze natin yung frame sa dead loads. Sa roof dead load, 4th floor dead load, sa 3rd and 2nd floor dead load. Sa seismic analysis po natin ay ang technology ng YASI Pro yung gagamitin natin.
At resilient mechanism po yung response ng ating oscillation ng frames. Yung unang component po ng seismic force is yung IM, net vertical impact. Yung ikalawa at ikatlong component naman ng seismic force ay yung effect ng V, dynamic centroidal shear, na nag-a-act sa principal direction at auxiliary direction. Ito po yung seismic loads EV sa frames. Effect ng net vertical impact force IM. Yung seismic loads EV ay vertical impact yun ng live loads at dead loads. At ito po yung seismic loads EHP na effect ng centroidal shear along principal direction. Ito naman yung seismic loads EHA, effect ng centroidal shear along auxiliary direction. Medyo mahaba lang po tingnan yung process ng structural analysis workflow. Pero iisang template lang yan dahil typical yung frames. Isang template lang ng frame moment distribution analysis sa live loads, dead loads, at seismic loads, EV. At iisang template lang din ng cantilever method analysis sa seismic loads EHP at EHA. Ang gagawin lang po sa template is i-input yung mga data ng live loads, dead loads, seismic loads EV, seismic loads EHP at EHA. At bibigyan ka na lang po kaagad ng results sa bawat type ng loads doon sa software o template na ginawa mo. Gravity loads po, live loads, dead loads, at vertical component ng seismic loads ay gagamit po tayo ng frame moment distribution method analysis kapag kinonsider natin ito na elastic frame. At ang results po ng mga moment stresses noon sa columns ay yon ang gagawin nating dummy moment para maging mas resilient pa yung ating structural frames. Since na resilient po yung ating design concept, hindi po natin i-allow na i-distribute yung mga moment stresses sa beams. 100% natin gagamitin yung fixed end moment ng beams. Ang frame analysis po sa gravity loads sa resilient design concept, kinukuha lang po natin yung fixed end moment ng beams at yun po yung ginagamit natin, at ang columns ay kinukuha natin yung purely axial stresses na lang. Wise po at excellent na gamitin yung resilient design concept dahil napadali niya yung ating analysis. Sa gravity loads po ay purely axial stresses lang yung mga dinadala ng columns. But kung gusto pa natin itong patatagin ay gagamitin natin yung results ng bending moments from frame moment distribution method analysis. At add-on natin sa stresses ng gravity loads yung mga stresses ng seismic loads EHP or seismic loads EHA. Ganyan po yung workflow analysis for structural analysis. After po natin na magawa ng analysis yung bawat types
of loadings ay i-summarize po natin yung stresses nito bawat members. At yun po yung gagamitin natin para sa design ng bawat members ng ating structural frameworks. Pag-summarize po ng stresses ay gagamitin natin yung coding ng doon na nakalagay sa ating mga structural plans. Halimbawa sa beams, 2B1 or 2B2, yun ang ilalagay natin at doon na natin ilalagay yung summary ng mga stresses. Sa ganitong way ng structural engineering task ay napipil natin na talagang nag-a-analyze tayo kasi nagsisimplify tayo at ginagawa natin practical yung problem. Isa pa sa kagandahan ng ganitong style ay nare-retain natin at nare-repress natin yung mga principles na natutunan natin noong panahon ng ating college days. At mula sa mga principles na yon ay na-fusion ang mga experience natin doon. Kaya hindi lang po lalong pinagusay, kundi mas lalo pang pinatatag ang nabuo nating idea o sistema sa YASI Pro St. Anna D. At maraming salamat po. Pagpalain tayo niya ng kanyang salita at espiritu ng babisang nagkakaloob ng mayamang buhay.